Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Babala lang po, may mga eksena na hindi angkop sa mga bata. Maraming salamat, ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Cha Min-woo. Matapos na nadalhin ng lalaking hunter si Min-woo sa lugar ng kanilang mastermind, ay agad itong nakatanggap ng quest. Ito ay ang parusahan ang Apostle Lost. Walang iba kung hindi ang tinatawag na sect leader. Isang magulang ang lumapit sa sect leader at hiniling na gamutin at pagalingin ang kanyang anak na may cancer. Nilapitan ng sect leader ang kaawa-awang bata. Sinabi ng sect leader na mahirap ang lagay niya dahil nagkaroon ito ng sakit sa batang edad. Pero sinabi ng sect leader na papagalingan niya ang sakit ng bata. Nilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ng bata at biglang nagliwanag ang paligid. Namangha ang mga tao sa nasasaksihan. Biglang tumubo muli ang buhok ng bata at nag-iba ang kompleksyon ng mukha nito. Napagaling nga siya ng sect leader. Agad namang niyakap ng ina ang anak at nagsigawan ang mga tao dahil sa milagrong ipinakita ng sect leader. Nagpasalamat ang ina sa kanya. Sinabi ng sect leader na binago niya lang ang daloy ng ki sa katawan ng bata at inayos ang nagkabuhol-buhol na daanan ng ki. Dalhin na daw ang bata sa prayer hall para tuluyan ng gumaling. Tinanong ng lalaki si Min-woo kung gusto ba nitong makausap ang sect leader kasama ang kanyang anak para magamot. Hindi nag-alinlangan si Min-woo at tinanggap ang alok ng lalaki. Umuwi si Min-woo at kinausap si Beelzebub. Ipinaliwanag sa kanya ng bata kung ano ang mga tinatawag na apostle. May tinatawag na ugat ng lahat ng kasalanan o kilala sa 7 deadly sins. Si Raven na tinalo ni Baphomet sa Tower of Abyss ay isang apostle din. Siya ang Apostle of Rage. Kung anim ang nakitang anino ni Baphomet sa pinakita sa kanya ng administrator na kayang pumatay sa kanya, sigurado na mga apostles ang mga ito. Kung si Raven ang apostle ng Rage, siguradong lalabas daw ang mga sumusunod. Si Superbia, ang apostle of Pride. Si Acedia, apostle of Sloth. Si Invidia, apostle of Envy. Si Avaritia, apostle of Greed. Si Gula, apostle of Gluttony. At ang Apostle of Lust. Sumunod na araw, sa lugar ng sect leader, kasama ang magkapatid na hunter, ay nagpunta si Min-woo at humarap sa sect leader. Nagpakilala ang sect leader, siya daw si Seng Yu. Siya ang tagapangasiwa ng Butterfly Sect. Nagpakilala naman si Min-woo bilang si Hunter Bill. Tinanong ng sect leader kung anak daw ba niya ang nagtatago sa kanyang likuran. Ito ay walang iba kung hindi si Beelzebub. Bago pala sila pumunta sa kuta ng Butterfly Sect ay kinausap ni Min-woo si Beelzebub na magpanggap bilang anak niya. Nag-aalinlangan si Beelzebub dahil siguradong delikado ito. Isa si Seng Yu sa posibleng pumatay kay Baphomet kaya malamang sobrang lakas nito. Pero sinabi ni Min-woo na mas mahina ito sa kanya kaya nakakapagtakad daw. Ang isang tao na kayang pumatay sa kanya ay mas mahina pa sa kanya. Pero ayaw pa rin ni Beelzebub dahil walang kasiguraduhan na mahina nga ang kalaban. Hindi na siya kasing lakas tulad ng nasa tower pa siya, pero wala pa ring nagawa si Beelzebub sa pananakot ni Baphomet kaya napilitan siyang sumama sa kanya. Habang tinititigan ng sect leader si Beelzebub ay nararamdaman niya ang nakakabahalang enerhiya na nagmumula sa bata. Kakaibang sumpa daw ito. Sa isip ni Beelzebub ay mukhang napagkamala ng sect leader na sumpa ang kanyang monster aura. Napansin rin ng sect leader ang aura ni Baphomet at napagkamalang sumpa din ang kumakapit sa kanya. Pero sinabi ni Min-woo na maayos lang siya. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Sinabi ng sect leader na siya na ang bahala magpagaling sa anak niya pero kailangan daw ng malaking halaga para dito. Kailangan din daw sumali ni Hunter Bill sa buwanang prayer meeting. Simula ngayon ay dito na mananatili ang anak niya habang nagpapagaling. Tinawag na ng sect leader ang dalawang babae para kunin ang bata pero kita sa mukha ni Beelzebub na ayaw niyang sumama. Niyakap niya si Min-woo. Sinasabi nito na magpapakabait siya sa loob pero kabaligtaran ito ng pinapadala niyang mensahe kay Baphomet. Ayaw niyang maiwan dito. Kapag iiwan daw siya dito ni Baphomet ay isusumpa niya ito. Pero wala pa ring nagawa si Beelzebub at sumama na sa mga babae. Nagkamay na si Min-woo at si Seng Yu pero napansin ni Seng Yu na malambot daw ang mga kamay ni Hunter Bill at makinis. Ito daw ang mga kamay na naaakit ang mga babae. Mukhang nandiri naman si Min-woo sa narinig. Umalis na nga silang tatlo pero pinaiwan ng sect leader ang lalaking hunter dahil may kailangan daw siyang sabihin sa kanya. Naunang lumabas na ang babae at si Min-woo.
Habang naglalakad palabas ay binalaan ng babae si Minwoo. Sinabihan niya si Minwoo na pagtuunan lang ng pansin ang pagpapagamot sa anak niya at huwag na siyang makialam sa kultong ito. Hindi daw itong magandang lugar. Sa loob naman ay hinahanda na ng mga babae ang batang Beelzebub. Kinuha lahat ng mga gamit niya pati ang libro. Tinanong niya kung saan siya pwedeng maglaro. Sinabi ng babae na pwede siyang maglaro kasama ang mga bata sa loob. Pinakilala nila ang batang Beelzebub sa ibang mga bata. Napansin naman ni Beelzebub na ang dalawang babae ay tila hindi mga tao. Binati naman siya ng isang batang nagngangalang Kim Dakyang. Sa isip ng ni Beelzebub ay mga familiar ni Seng Yu ang dalawang babae at tila tinatago niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya napagdesisyon na ni Beelzebub na gamitin ang kanyang demonic eyes. Ito ay para maimbestigahan ang lugar ng sect leader. Pero hindi niya inaasahan ang agad na makikita. Nakita niya ang tunay na kalagayan ng mga bata. Hindi sila gumagaling kung hindi unti-unting namamatay. Ilusyon lang lahat na nakikita nila. Walang kaalam-alam ang mga magulang ng mga bata sa nangyayari sa kanilang anak at patuloy lang ang pasasalamat sa sect leader. Dahil daw sa sect leader ay gumagaling ang kanilang mga anak. Tinanong nila ang sect leader kung paano daw nila mababayaran ang kabuting loob na ito. Nagsalita ang sect leader at sinabi na kung gusto nilang bayaran ang kanyang kabutihang loob ay kailangan nilang ibigay ang buong puso at kaluluwa nila sa kanya. Tila na-hypnotize ang mga mag-aasawa at gumawa sila ng erotikong gawain sa harap mismo ng Apostle of Lust. Habang ginagawa ito ng mga mag-aasawa ay hindi mapigilan ng sect leader ang tuwa sa kanyang damdamin. Tumatawa siya ng malakas habang nanunood. Iba daw talaga kapag eksperyensyado ang gumagawa. Ano kaya ang tunay na motibo ni Seng Yu at bakit niya ito ginagawa? Sa opisina naman ng Central Hunters, ay pumunta si Song On para mag-report sa kanilang deputy ministry na si Baek Sang Jin. Sinabi niya na mukhang maganda ang pinapakita ni Cha Minwoo, ang hunter na ne-recruit ni Song On. Naging A-rank din daw siya kaagad. Nagpapakita na magaling itong hunter. Pero bantayan daw dapat ito ni Song On ng mabuti dahil ang isang hunter ay hindi basta-basta nang babago. Baka dumating ang araw na kumalaban ito sa kanila sa huli kapag lumakas na. Kailangan daw ni Song On na mapasunod si Hunter Baphomet sa kanila. Hindi nakapagsalita si Song On sa komento ng ministro tungkol kay Cha Minwoo at sumang-ayon na lang. Habang nagmamaneho pabalik sa kanyang opisina ay tinawagan ni Song On si Taeyang at kinumusta si Minwoo. Ayon kay Taeyang ay maayos ang takbo ng misyon nila at napasok na nila ang kuta ng Kalto. At ang nakakapagtaka ay parang mas porsigido si Minwoo sa kasalukuyang misyon kumpara sa mga nakaraan. Nagtataka si Song On kung ano kaya ang dahilan. Habang nasa raid si Minwoo ay nakikipag-usap ito kay Beelzebub sa pamamagitan ng familiar spirit niya. Binalita ni Beelzebub sa kanya na ang lahat na makikita sa mansyon ni Seng Yu ay ilusyon. Malaking magic ang kinakailangan para mapanatili ang mga ilusyon. Ito ang dahilan kung bakit mukhang mahina ang sect leader. Walang kaalam-alam ang mga tao na namamatay na pala ang kanilang mahal sa buhay. Napatigil si Beelzebub sa pagsasalita at tinanong ni Minwoo kung ano ang nangyari. May namatay na naman daw na isang bata. Habang nag-uusap ay bigla namang dumating ang babaeng hunter. Humingi ito ng paumanhin kay Hunter Bill dahil nahuli siya ng dating. Tinanong ni Minwoo kung nasaan ang kanyang kapatid. Ayon sa babae ay binisita nito ang kanilang magulang kasama ang aso nilang si K9. Kadalasan ay hindi pwedeng dalhin ang mga aso sa pagbisita dahil may mga pasyenteng may allergy sa mga hayop pero binigyan daw sila ng permiso ngayong araw. Wala naman daw itong problema ayon kay Hunter Bill. Pwede na silang magsimula. Sa mansyon naman ng Butterfly Sect, may isa na namang bata ang gumaling. Ito ay ang batang nakita ni Minwoo nang unang pumunta sa mansyon. Si Kim Dakyang. Pwede na daw siyang bumalik sa kanilang bahay at makasama ang kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa naman ang mga bata pero ang tanging nakakakita lang ng tunay na nangyayari ay si Beelzebub. Sa isip niya ay nakakasuka ang kanilang ginagawa. Parang pinaglalaroan lang nila ang katawan ng tao. Parang magkasing lupit lang ang mga tao sa mga monster at walang pinagkaiba. Lumapit ang bata sa kanyang magulang at niyakap ang mga ito. Nagpasalamat naman ang mga magulang sa mga babae. Sinabi ng dalawang babae na may hinanda silang farewell party para kay Dakyang. Sinabi ng tatay na handa siyang tumulong. Pero sa isang iglap lang ay pinatay sila ng dalawang babae.
Nakita itong lahat ni Beelzebub at sinabi na binabawi niya lahat ng sinabi niya kanina. Hindi magkasing lupit ang mga monster at tao. Mas malupit at nakakasuka ang mga tao. Nang nililigpit na ng dalawang babae ang mga katawan ay napansin nilang hindi nakangiti si Beelzebub. Biglang lumapit ang babae sa kanya na parang ahas. Mukha daw may nakikita siya na hindi niya dapat makita. Sa tower naman ay patuloy ang pag-raid ni Minwo kasama ang babaeng hunter. Dalawang palapag na lang daw ay pwede na silang makabalik. Habang naglalakad ay tinanong ni Minwo ang babae. Tinawag niya itong Hunter Haiti. Ano daw ang ibig sabihin niya na huwag makialam sa butterfly sect? Ayon sa babae ay halata namang hindi sila ordinaryong sect, nagbabayad lang siya sa kanila para sa mga magulang nila. Ayon sa patakaran ng butterfly sect, ang pagsisikap daw nila ay naipapakita sa pagbigay ng malaking halaga ng pera. Pero sa kabila daw ng lahat na ito, ayaw niyang magsalita ng masama sa sect leader dahil ang kanyang abilidad ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. Sa isip ng babae ay kaunting tiis na lang at makukumpleto na silang 5 at aalis sa kulto. Tinanong ni Minwo si Hunter Haiti kung paano naman kung hindi makakapagbigay ng pera ang mga tao sa sect leader. Ayon sa kay Hunter Haiti, kailangan mong gawin ang mga bagay na makakabigay ng aliw at saya sa sect leader. Sinabi ni Minwo na mukhang hindi ito makatao, sumang-ayon nga dito si Hunter Haiti. Ang mga mag-asawa na walang kakayahang magbayad ng malaking halaga ay katawan nila ang kanilang pinambabayad. Tinanong ni Hunter Haiti si Hunter Bill kung nasusuklaman daw ba siya sa leader sect kahit sinabi na niyang kaya niyang gawin lahat para sa anak niya. Pero binalik ni Minwo ang tanong sa kanya. Mukhang ang kasuklaman ang siyang tunay na nararamdaman ni Hunter Haiti. Nagulat si Hunter Haiti sa sinabi ni Hunter Bill at lumingon siya. Pero paglingon niya ay nakita niyang handa siya atakihin ni Hunter Bill. Mabilis siyang nakaiwas dito at tinanong si Hunter Bill kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Minwo na hindi katulad ng kapatid niya, si Hunter Haiti daw ay alam na ang ginagawa nila ay krimen. Hindi daw ito gusto ni Minwo. Hindi niya gusto na hindi ipinagmamalaki ni Haiti ang krimen na ginagawa niya. Hindi maintindihan ni Haiti ang pinagsasabi ni Hunter Bill. Mabilis na sumugod si Minwo sa kanya at sa isang iglap ay nasa harap na niya ito. Tinabagsak ni Minwo si Hunter Haiti. Tinaggal ni Minwo ang helmet niya at nagulat si Haiti sa nakita. Nag-iba ang itsura ni Hunter Bill at wala na itong mga peklat sa mukha. Tinanong siya ni Minwo kung nasorpresa daw ba si Hunter Haiti kung gaano siya kagwapo. Sinabi ni Minwo sa kanya na kailangan nilang magtulungan para mahuli ang tarantadong sect leader. Sa mansyon naman ay bumisita na nga ang lalaking hunter kasama ang kanilang asong si K9. Makikita na mukhang magaling na nga ang mag-asawa at binati nila ang kanilang anak pero tila hindi masaya ang aso. Lumapit ang mag-asawa sa aso pero wala pa ring reaksyon si K9. Habang nakatingin sa mag-asawa ay napatulo ang luha ng kawawang aso. Akala ng lalaking hunter ay naiiyak lang ang aso sa tuwa dahil nakita niya ang kanyang tinuturing na magulang pero sinabi ng aso na patay na ang dalawa. Ang kanilang ina at ama ay wala ng buhay. Naging agresibo ang aso at hindi maintindihan ng lalaki kung totoo ba ang sinasabi ng kanilang alaga. Sinabi ni K9 na niloko lang sila ng sect leader. Ayaw pang maniwala ng lalaki sa sinasabi ni K9 kaya tinanong niya mismo ang sect leader. Biglang nagsalita si Seng Yu at sinabi na dahil ito sa pagsama niya sa kanilang hunting dog. Hindi niya hahayaang sisirain lang ng isang hunting dog ang kanyang kaligayahan. Total nakuha na niya ang lahat na pwede niyang makuha sa magkapatid, kaya ngayon ay di niya na sila kailangan. Biglang nagbagong anyo si K9 at balak na atakihin si Seng Yu. Naging isa itong napakalaking aso. Nang inatake niya si Seng Yu ay biglang lumiwanag na tila may paro-parong lumilipad sa paligid. Biglang may tumawag sa aso at sa paningin ni K9 ay si Hunter Haiti ito. Inutusan niyang kumagat si K9. Pero ang kinagat niya ay hindi si Seng Yu kung hindi ang lalaking hunter. Tumawa ng malakas si Seng Yu dahil gumana ang kanyang ilusyon sa aso. Habang nagsasaya ay biglang lumapit ang isang babaeng ahas sa kanya at may binulong. Ano na daw ang gagawin nila? Tanong ng babae. Tumawa lang ng malakas si Seng Yu habang ang kawawang aso ay nasa ilalim pa rin ng kanyang ilusyon. Sinabi ni Seng Yu na mukhang may hindi inaasahan na kasiyahang mangyayari. Hindi daw silang maaaring matalo basta-basta. Mukhang kailangan din nilang maghanda.
Ngayong araw, ang magiging bida sa kanilang palabas, ay walang iba kung hindi ang mag-amang Bill. Ang anak na nawawalan ng mukha dahil sa sumpa, at ang amang dugo at pawis ang ginugugol para mabuhay at mapagaling ang kanyang anak. Tinatawag ni Minwoo si Beelzebub pero hindi siya nito naririnig. Tinatanong niya kung paano daw sila napunta sa ganitong sitwasyon. Ang mga tao naman ay inaakala na isa lamang itong ritual ng sect leader. Hindi lang yon, napapahanga din sila sa pagmamahala ng mag-ama. Dahil sa kakaibang sitwasyon ng dalawang ito, ang sect leader mismo ng Butterfly Sect ang gagawa ng paraan. Nagtataka ang mga tao at iniisip kung anong milagro ang ipapakita ngayon ng kanilang sect leader. Nang magpakita ang sect leader ay nagsigawan ang mga tao. Lumapit siya kay Minwoo at sinabi na nakakamangha ang pagtitiwala ng mga tao sa kanya. Nagkamali daw si Hunter Bill sa pagpili ng kakalabanin niya. Nagulat si Minwoo nang tinawag siya ng sect leader sa pangalang Hunter Baphomet. Sinabi ni Seng Yu na maghanda daw si Hunter Baphomet sa ipapakita niyang sorpresa para sa kanya. Sa isang tingin pa lang ay alam na agad ni Minwoo ang nangyayari. Mukhang nabihag nila si Beelzebub. Makikita kaya nating maglalaban si Beelzebub at Baphomet? Mapipigilan pa kaya ni Minwoo ang sect leader o tuluyan na silang malulunod sa kanyang ilusyon? Alamin natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa di pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!